Okay, BSP Circular number 454 o yung Anti-Debt Collection Harassment. Okay? Naglabas ng circular yung Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga debt collector. O sa madaling sabi, madaling salita yung mga nangongolekta sa credit card. So ito yung mga guidelines na hindi nila pwedeng gawin sa mga credit card holders. Ito yung mga dapat nilang gawin at hindi nila dapat gawin, no? Kailangan nilang maging fair and transparent, no hidden fees, no unfair practices. Dun sa under no unfair practices, madami. Kasi dito sila nasisira kadalasan. Threatening violence, using profane language, ibig sabihin minumura yung creditor. At syempre, dinidisclose nila o pinopost pa nila sa Facebook yung pangalan ng credit card holder na posibleng mapahiya. Yun yung bawal. And then magsasabing ididemanda kita, yung wala naman sa batas, yung tinatakot mo, syempre. And then yung communicating false hours or false credit information, yung magsasabi ka ng hindi totoo, yung hindi naman ganun kalaki yung utang, dinadagdagan pa. So yun yung ganyan. And yung pagtawag sa mga credit card holders ng this oras ng gabi o dun sa alanganing oras, yun ang bawal. So yun yung mga guidelines kasi lahat nga nagki-credit card, di ba? So ito yung mga dapat nilang gawin. So pwede kayong mag-file ng legal action, pwede kayong humingi ng cease and desist order sa tulong ng mga abogado nyo. Mag-file kayo ng civil case at mag-ask kayo for damages kasi nakakaabala yan sa inyo. So yun, ito yung mga bagay na hindi alam ng ibang mga tao kasi may credit card, hindi naman nila binabasa yung para sa kanila at their own will o sa sarili nilang initiative. Basta sa kanila may credit card lang sila, hanggang doon lang sila sa terms and conditions ng bangko. Pero doon sa pagdating sa kanilang legal na karapatan, bibira lang ang nakakaalam nun. So siguro itong mga itatag ko, alam na tong BSP Circular number 454 o yung Anti-Debt Collection Harassment. Guidelines ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas na dapat sundin ng mga debt collector dito sa Pilipinas. So yun lang po.